Kim Chiu and Paolo Avellino. Nakikita ko na yung tambalan nila is mauuwi talaga sa... So magiging sila. Si Gerald Anderson at saka si Julia Barreto, this year or next year baka may tinatawag na Alden Richards at Catherine Bernardo. sa nakikita ko sa dalawa, parang magiging off ang tambalan nila. Anong off? Daniel Padilla is out of the way. Medyo tatamaan siya ng anxiety. Dahil? Dahil sa Joshua Garcia. nakikita ko, mag-ingat-ingat siya. Chris Aquino. Hindi siya natatakot mamatay. Kung mawala man siya. Sa Bini naman, mabilis mag-disband yan. Ma-overcook ang mga bata. SB19. Sa nakikita ko, may aamin sa kanila na hindi straight. Coco Martin. Huwag mong pakialaman ang buhay niya. Sara Geronimo and Mateo Guidicelli. Huwag na tayong ma-surprise kung bago matapos ang taon na to or pagpasok ng taon na to ay sasabi si Sala na si Vice ganda sa nararamdaman ko is that hindi talaga siya okay emotionally. Madalas ang pagkahilo ni Vice. Willie Revillame. Madami na rin nararamdaman sa katawan si Willie. At kasama po natin ngayon ang sa social media itinaguri ang Nostradamus of Asia. Sino pa nga ba? Jay Costura. Hi, Madam! Hello po, Mama Audrey. Ayan. O, yung iba nagtataka, ha? Kasi eto na itatanong ko na, babae ba si Madam Jay? Hindi po. I'm a trans. Member po ako ng LGBT. So, syempre, kilala si Jay Costura bilang sidekick na marami ka na ring hinula na tumama katulad ng mga... Ang una po talaga kung bakit ako nakilala sa social media is yung pagsadsad ng Xiamen Airlines sa NIA. So that was 2018, 2019. Madami na akong mga warning sign pero doon po talaga nag-boom yung pangalan ko. Kasi I posted the flight details of the plane and yung Asian Airline ang nabanggit ko pati yung kulay po nila ng eroplano. Sa totoo lang po, hindi pa ako naging masaya dahil nangyari po yung prediction ko. Kasi syempre, wala namang sino man ang gustuhin na may mga sakunang pangyayari. So, nung pinost ko po siya, nag-ask po talaga ako ng prayer noon na sana hindi po mangyari. Aside from that, ano pa yung nakilala pa si Madam J na tumama ang hula? Ang pinaka mabigat is yung sa pagpasok ng virus po noong 2020. In-invite po ako sa Rated K para hingan kung ano ang makikita ko sa pagpasok ng taon ng 2020. So, nabanggit ko nga po doon ang year 2020 is kambal na numero. So, delikado po siya. And mag-ingat tayo sa sakit na dala ng hangin. Yun po ang pinaka mabigat kasi na-question agad yung credibility ko bilang psychic. Kasi ang ibang mga psychic is more on good things ang sinasabi nila sa pagpasok ng taon. So, tanging ako lang ang parang sumalungat na taghirap, kamatayan ang pagpasok ng 2020. So, nung nangyari yon, unang-una talagang hinusgahan ako ng, hindi naman lahat, pero marami sa social media ang pinagtawanan ako noon. Kasi napaka-imposible daw na maganap yung sinasabi kong virus at saka hindi daw siya dala ng hangin. Hanggang sa napatunayan nga ng mga scientists na yung virus na pumasok sa atin ay dala ng hangin. So, nagkaroon din ako ng doubt sa sarili ko noon. Kasi nagtanong ako, Lord, bakit yun ang pinakita mo sa akin? Kasi sobrang inulan ako ng batikos nung pagpasok ng 2020. Nakumpara ako sa ibang psychic na puro magaganda ang mga nakikita, samantalang ako, bakit trahedya? Wala naman po talagang magiging masaya na trahedya ang papakita sa inyo. So, ang inano ko lang talaga doon is makapagbigay ng babala. Hindi lang sa mga taong kasama ko, kundi sa mga nakakasama ko at sa taong bayan. So dahil ikaw ay binabash nila kapag trahedya yung inihula mo,
at nagkakatotoo ito. So, kahit may nagpapakita sa'yo, meron kang nararamdaman, hindi mo na sinasabi dahil ayaw mo nang mabash? Dumating sa point na talagang ayaw ko na magbigay ng babala. Kasi nakakadurog yung pagtatawanan ka, husgahan ka, especially yung iba is huhusgahan ka din sa pagkatao mo. Yun ang pinakamabigat doon na part. Kukwestiyonin kung bakit may ganyan kang kakayahan, ay galing ba yan sa demonyo, ganyan. So may mga nakikita ako na sinasarili ko na lang. Pero may moment na nagkakaroon ako ng panaginip talaga na hindi siya pwedeng isarili lang. Kasi naniniwala ako na kaya binigay sa akin to kasi may mission ako. Hindi lang para protektahan ko yung pamilya ko, mga kaibigan ko, kundi sa abot ng makakaya ng talento ko. May mga death threat ka na bang nakukuha, nakakarating sa'yo? Dati po, muntik na po akong mabaril kasi may tinulungan po ako and hindi po matanggap yung nakita ko, which is nag-cost ng parang kaguluhan sa family nila. Binantaan ako na dahil sa akin nasira yung buhay nila kasi bakit ko daw ibinulugar yung lihim na matagal ng tinago. Ako naman kasi ang ano ko lang doon is pag nagre-read ako galing sa puso ko, lagi ako nagdadasal. So kung anong makita ko, masama man o mabuti, sinasabi ko talaga. And hindi ko pinagsisihan yung mga pangyayari na yun. Ang pinagdasal ko lang noon na, Lord, kung mababaril man or matatapos man ang buhay ko ngayon, wag naman po sana kasi madami pa akong pangarap. Basta nagtitiwala po ako sa kakayahan na binibigay mo sa akin. Yun yung unang nakaramdam ako ng takot. Tapos, ang mga sumunod na pangyayari is yung lalapitan ka para marisolba ang crime na nangyayari sa pamilya nila. Police, NBI, military pumupunta sa akin kasi sa akin din sila kumukuha ng lead. Sobrang bigat nun kasi patanungin ka kung ito ba Jay ay nagpakamatay or pinatay. Dala-dala nila yung gamit nung namatay, may mga dugo-dugo pa. Isa sa mga mahirap din pag nagre-resolve ako ng crime kasi nararamdaman ko yung pinatay kung anong ginawa sa kanya. For example, binaril siya sa dibdib. Kinabukasan may pasa na po ako sa dibdib kung saan siya may sugat. Isa sa pinakamahirap pa sa kung anong meron ako is hindi ka nakakatulog na maayos. Kasi kahit umaga, gabi, may gigising sa yung mga boses, naghihingi ng tulong. Ng hustisya, na ikaw lang magiging tulay nila. And gusto ko din magpasalamat sa mga authorities natin kasi pag may nare-resolve kami ng crime is talagang pinoprotektahan din nila yung pangalan ko. Hindi na nila sinasa publiko para sa safety ko din. Itinigil mo na ba yung pag-solve ng crime? Hindi pa rin? Sa ngayon ay hindi pa naman pero konti-konti na lang kasi iniisip ko na may mga anak din ako na kailangan kong isipin sa araw-araw. Kasi hindi naman natin alam po ang bawat pangyayari sa buhay natin. Minsan nga sabi ko, Lord, napaka-unfair mo. Kasi nababasa ko sila. Yung future nila nagagayin ko. Pero sarili ko, hindi ko nababasa. Oo nga, yan ang laging tanong nila. Ano ba? Yung sarili mo ba nahuhulaan mo? Hindi. Kaya minsan pag may pumupunta sa akin ng mga client na marunong din mag-read, nagpaparead din ako. Of course, I need guidance din. Lahat naman tayo ay kailangan talaga ng gabay. Dasal, yan, isa sa pinaka-powerful na ano talaga yan ng gabay natin. Pero syempre, ang sabi nga, di ba, ang Panginoon ay nagsaboy ng kanyang karunungan sa kapaligiran. So, may mga tao talaga na tinatawag na gifted. Ang Diyos naman kasi is, pag once na may problema tayo, hindi naman siya haharap sa'yo ng direkta. Bibigyan ka ng tao na lalapit sa'yo, tutulong sa'yo, na magbibigay sa'yo ng mensahe na ito ang solusyon sa problema. Okay. So, meron ka na bang mga nahulaan sa showbiz na nagkatotoo? Madami na po. Si Sharon Cuneta, ayan, nagpag-guide din po sa akin yan via video call. Si Lani Misalutia, nagpag-guide din sila sa akin. Meron ka bang post na specifically hinula mo sa ganitong artista ito? Pag sa mga ganyan po kasi, I do respect their privacy. May mga bagay kasi na pinapakita sa akin na sa amin lang. Isa sa mga iniingatan ko din sa bawat client na pumupunta sa akin is yung tiwalang binibigay nila sa akin. Kasi may mga celebrities din na pumupunta sa akin na which is nalalaman ko yung totoong gender identity nila, yung mga miscarriage, mga ganyan. So mga ganung bagay, talagang iniingatan ko din yung pangalan nila. Magbabanggit ako ng mga pangalan ng mga artista. Ano kaya ang masasabi o ang prediction dito ni Madam J?
Kim Chiu and Paolo Avellino. Kay Kim Chiu at Paolo Avellino, sa nararamdaman ko sa energy vibration nila, maganda ang tandem ng dalawa. As in, I really feel the chemistry. Nakikita ko na yung tambalan nila is mauuwi talaga sa pagiging true to life na pag-iibigan. Makikita mo sa kilos at galaw nila, nagja-jive yung energy nilang dalawa. Okay. So, magiging sila. Actually, parang sila na nga eh. Kasi, I know that they work as a professional, pero mararamdaman mo kasi sa bawat galaw nila na may. Okay. So, wala silang direktang pag-amin, pero ikaw? I feel na sila na. Sila na. Okay. Si Gerald Anderson and Julia Barreto. Si Gerald Anderson at saka si Julia Barreto, sa nafe-feel ko sa kanila is that merong pag-uusap ng wedding and baka ang dalawa ay this year or next year baka may tinatawag na secret wedding na magaganap sa kanila. Secret wedding? Yes, si Gerald at si Julia magkakaroon ng secret wedding. Yan ang nakita ko at nararamdaman ko. So, mananatili bang secret ito o malalabas din? Well, alam naman natin sa showbiz, no, na talagang wala ding lihim na mabubunyag. So, for now, yun ang nafe-feel ko sa kanila. Kasi parang si Gerald, nandun na siya sa point na he wanted to settle down na. Parang ayaw na niya masyadong exposure. Though, mafe-feel mo rin kay Gerald kasi talaga na supportado siya kay Julia. Sa bawat galaw ni Julia. So, si Alden Richards at Catherine Bernardo. Sa nakikita ko sa dalawa, parang magiging off ang tambalan nila. Anong off? Hindi magtatagal. Kumbaga, hindi ganun magkiklik. Kasi sa nararamdaman ko at nakikita ko is that mas ano pa rin si Kat doon sa parang brusco na parang super manly ang treatment sa kanya. Okay. And si Alden kasi is mafe-feel mo na soft-hearted siya, sobrang mabait na angelic face kasi siya. So parang ang energy nilang dalawa is hindi ganun na magkasalungat po, hindi talaga magtatagal. Though may tambalan sila pero hindi siya ganun sa nakikita ko, hindi siya ganun na magtatagal talaga. Pero yung kanilang pelikulang ginawa na sa November ang showing, yung Hello Love Again, anong nakikita mo? Sa nakikita ko, well, parehas naman silang magaling na artista, no? Pero box office wise? Kaya lang sa ano talaga is lang sila, mabilisan lang yung tambalan nila. It's more about projects lang ang nangyayari sa kanila. So, yung kanilang pelikula, kumusta sa takilya? Sa akin nga, sa pinapakita sa akin, and tatabo naman din siya. Kikita naman talaga siya. Daniel Padilla. Daniel Padilla, sa nararamdaman ko ngayon, it's obviously parang he's out of the way, parang lose out of track talaga si Daniel. Sa nakikita ko, parang magpo-focus siya ngayon sa music industry, sa nafe-feel ko. And medyo tatamaan siya na anxiety, ang batang yun. Dahil sa, siguro isa sa mga reason is that may mga rejection sa kanya. Ayaw niya ng rejection sa nafe-feel ko. Work, ganyan. And mahirap din makamove on sa kanya na part na nakikitang okay si Kat and then siya, he's slowly moving on pero mararamdaman mo na hindi pa siya ganun ka-prepare. May kulang pa? Yes, to start a new beginning. So, out of track pa talaga si Daniel. Pero sa nakikita ko, he will try to do everything na to bounce back. Mag-bounce back at alam mo, maging together sila ni Kat. Together as in magkabalikan? Magkabalikan. So mahal pa rin ba ni Catherine o ni Daniel ang isa't isa? Si Daniel, I can feel it talaga na mahal pa rin niya talaga si Kat, no? And si Kat, andun pa rin naman yung hindi naman ganun kadali. Like normal Filipino people na nagmamahal, hindi naman ganun kadali na bitawan yung isang tao. I can feel na maaaring nagkikita o nag-uusap yung dalawa. Kasi, feeling mo nag-uusap pa rin yung dalawa? I can feel that. Kasi hindi nga ganun kadali bumitaw si Daniel sa kanya. Joshua Garcia. Joshua Garcia is mananatiling talagang king sa movie. Napakagaling na bata na yun. And mag-ingat lang siya kasi sa nakikita ko, sa bagay, he has a good looks, no? So mag-ingat siya kasi may magpre-pretend na buntis at siya ang tatay. Yan ang iingatan niya. This year ba yan? Nafe-feel ko na this year o pagpasok ng taon. So mag-ingat-ingat siya kay Joshua. So be careful. It's part naman sa atin na magmahal. Pero mag-ingat ka dahil may isang girl na maliling sa'yo. I-claim ng girl na buntis siya tapos si Josh po ang tatay.
Chris Aquino. I really, admire Chris Aquino kasi napakalakas ng faith niya, yung pananampalataya niya. Mahaba pa ang buhay ni Chris kasi madami din nagdadasal sa kanya. Isa pa is, yung acceptance niya is nakakatulong. Yung nakakatulong na hindi siya natatakot mamatay. And alam niya kasi sa sarili niya na kung mawala man siya, ang daming tao na pwede mag-alaga sa mga anak niya. So in that sense kasi, parang yung energy niya ang bumubuhay sa kanya at saka yung faith niya kay Lord. Parang ganyan na parang anytime handa na akong marap kay Lord eh. So wala na siyang fear of death. So habang ganun ang nafe-feel niya, mas lalo siyang lumalakas. Lalong lumalakas at gagaling. Gagaling. Yeah, I can feel that. Kasi makikita mo sa niya sa aura niya na she wanted to live more para sa mga anak niya. Pero andoon pa rin yung acceptance niya na anytime pwede siyang mamaalam. So, sikat ngayon ng Bini. Sa Bini naman, ayan, nakaka-overwhelm talaga ang Bini. Pati naman ako napapasayaw sa kanta nila. Pero isa pa, ang Bini ay mabilis mag-disband yan. Ma-overcook ang mga bata. It's because of parang ma-overwhelm sila sa kasikatan nila. Sana wag lumaki yung ulo nila, pero isa sa mga mangyayari dyan ay mga selosan sa kung sino ang aangat sa kanila. So, may mga... Pag-ibig ko sinong angat? Sino magiging solo? Yes, magsosolo? Magsosolo. So, may mga ganyan kasi na siguro nasa 2 taon na ang pagsasama or simula ngayong taon. So, 2 to 3 years, the Bini will have a big problem regarding with the pressure na nangyayari sa kanila. And nakikita ko na the eagerness na parang to show up kung ano pang kakayanin ng bawat isa. So, magdidisband na ganyan. SB19. SB19, ayan. So, isa din yan sa pinakamagaling na K-pop group sa Pilipinas. Sa nakikita ko naman is may mga issues with sexuality. May aamin sa kanila na hindi straight, ganyan. Nakikita ko naman na magtatagal ang grupo. Kasi sa... Dahil inamin? No, dahil may aamin sa kanila na may questionin yung sexuality ng isa sa kanila. Pero wala pa akong na-feel compared with the Bini na may crackdown ang grupo. Sa kanila, it's like intact pa ang nararamdaman ko. Coco Martin. Coco Martin, isa yan sa hinahangaan ko kasi napakagaling ng aktor. Sa nafe-feel ko kay Coco kasi siya yung tipong tao na pag nagtiwala siya sa'yo, buo, pero wag mong pakialaman ng buhay niya. So, sa nararamdaman ko is that masaya siya sa love life niya ngayon. And sa nakikita ko ay may baby pa rin akong nararamdaman. So, may additional member of the family sa darating sa family ni Coco. And isa pa ay si Coco Martin ay hahatakin sa politics world. Huwag na kayo magtaka kung makikita niyo natatakbo si Coco kasi 2025? Yes po. May mga magcha-try na kukunin siya na isa sa parang namumuno. Ayan. Anong tatakbuhin? Sa nakikita ko, si Coco ay aalokin siya na tatakbo ngayong election bilang isang congressman. Ayan. Sa nararamdaman ko naman, sa nakikita ko, Coco has a power to lead kasi the way din siya na sa tapings niya is siya lahat. Most of the things na siya ang gumagawa. Creative kasi si Coco. Sara Geronimo and Matteo Guidicelli. Sara Geronimo and Matteo Guidicelli is that nakikita ko it's like maganda ang pagsasama ng dalawa, and sa nakikita ko din ay handa na si Sara na to have a baby. Huwag na tayong ma-surprise kung bago matapos ang taon na to or pagpasok ng taon na to ay sasabi si Sara na she's pregnant. Ann Curtis. Ann Curtis, na nakikita ko din is patuloy siyang magiging maganda ang karera. Sa relationship naman is wala naman ako nakikitang pagdadaan ng hindi maganda ni Ann. Ayan. So, patuloy na mamamayagpag pa rin si Ann sa career niya as a host. Vice Ganda. Si Vice Ganda sa nararamdaman ko is that hindi talaga siya okay emotionally. Si Vice, tapos siya din ngayon ay sa pinapakita sa akin, meron siyang physical sickness. So, ibig sabihin may karamdaman siya na nararamdaman sa katawan niya. Madalas ang pagkahilo ni Vice, and sa nakikita ko, hindi rin siya nakakatulog na maayos sa gabi. So, walang choice kasi si Vice kundi pumasok at mag-work. It's because
gusto talaga niya magpasaya ng tao, pero nafe-feel ko sa kanya ang kalungkutan. Sa relationship naman nila ni Ayon, nafe-feel ko yung love nila, pero handa si Vice na palayain si Ayon pag nagdesisyon na si Ayon na gusto niya yung bumuo ng pamilya, nakasama ang babae. Well, yung pamilya. Magkaroon ng sariling anak. Yes po, magkaroon ng sariling anak. Willie Revillame. Willie Revillame is like, madami na rin nararamdaman sa katawan si Willie eh. So, sign of aging na rin yun. Pero si Willie kasi siya yung tipong hindi rin talaga siya nagpapapigil sa kung anong gusto niya mangyari. Kung kaya niya magpasaya ng tao, ginagawa niya. Pero nagiging negative ang response ng iba. Kasi yung emotions niya is hindi niya minsan nakokontrol kahit on air siya. Sa nakikita ko is madami na siyang pain na nararamdaman sa katawan niya, and also I feel na may mga palpitation siya. Hirap na rin siya sa tinatawag na voice niya. So, baka magkaroon ng voice paralysis si Willie. Ano naman ang prediction mo sa mga shows? Like, magtatagal at hindi magtatagal na mga shows? Sa noontime shows kasi, nakikita ko na talagang magtatagal pa rin ang showtime. Another is, lalaban pa rin yung Itbulaga. Yung show ni Willie, madami kasing mag-aano talaga na i-close siya. Sino magko-close? I mean, madaming ano? Madaming magre-request na parang i-out of air na siya sa noontime or sa time slot niya. Kasi instead of, alam mo naman mga Pilipino, masyado kasi silang, dinajudge kasi nila kung ano lang yung nakikita nila. Yun ang pinakamahirap eh. Pag tumulong ka, hindi na nila makikita yon. Mas nakikita na highlight ng tao kung ano ang negative factor sa'yo. Especially sa kay Willie. Tito Vic and Joey. Tito Vic and Joey, sa nakikita ko, patuloy pa rin ang samahan nila. Napakasolido naman talaga ng samahan ng mga yan. Bata pa lang ako hanggang ngayon. So, wala akong nakikitang conflict sa kanilang samahan. Dito naman tayo dumako sa politics. So, ano naman ang prediction mo sa politics? Sa nakikita ko is that bangga ang Sara Duterte yan. So, sa nakikita ko, may conflict kay VP Sara Duterte. Ayan. So, talagang gagawa ng paraan na mapababa sa posisyon si VP Sara Duterte. Madaming conflict ang nakikita ko sa politics. Hindi na rin naman bago sa atin yan. Pero, pagdating naman sa tinatawag na powerful politics is yung sa US, which is ang pinapakita sa akin sa dream ko is that malaking kaguluhan. Malaking kaguluhan sa US election? Sa US election. Sa nakikita ko kasi is that merong tinatawag na babae ang aangat na energy pero mas nananaisin na ipapaupo ang lalaki. So, in that situation, mas magiging conflict. So, madaming kaguluhan ang mangyayari sa kanila, which is maring madadamay din yung ibang bansa. Huwag naman natin hangarin na may pangit or trahedya. No? Pero may nakikita ka ba sa showbiz? Ang nakikita kong parang negative energy is kay Jake Cyrus. Ayan. Sa nakikita ko sa kanya, parang isusugod siya sa hospital. It's because of merong tinatawag na mga suicidal thoughts or suicidal attempts sa mangyayari sa kanya. Wala namang trahedya? Wala naman po ako nakikita. Very good. Okay. Anong lagi mong bilin sa mga tao? Ang gusto ko lang sabihin is that pag nagbibigay ako ng predictions or kung meron man akong premonitions, ito po ay gabay lamang. So, nagmumula po talaga ang positive energy sa sarili natin. Matuto tayong magsumikap araw-araw at huwag po tayong makalimot magdasal. Kung anong meron man ako, naniniwala ako sa puso ko na ito ay nanggagaling kay Lord Jesus Christ. Kasi talagang hindi ko din kaya mag-read na hindi po ako nagdadasal. I do respect any religions kasi may mga pumupunta sa akin na iba't ibang relihiyon. So, lagi kong sinasabi sa kanila na gabay lang ako. Suporta lang ako para maayos yung kung anong dapat maayos, kung emotions nyo ba or financial ang dapat ayusin. Pero in the end of the day, lagi po natin tatandaan na ang nagbigay buhay sa atin, si Lord Jesus Christ. Sa Kanya po talaga tayo unang hihingi ng gabay.
So sa mga client ko naman na pumupunta sa akin, madami silang mga positive feedback, no? Especially pag nakikita ko na magiging successful ang buhay nila, yayaman sila. Pero hindi, lagi ko sinasabi sa kanila na hindi ganun kadali yun. Kailangan natin kumilos kahit naman ipakita ng barahan na maganda ang future mo. Pag hihiga ka lang at nganga ka lang, wala talagang mangyayari sa'yo. Ang magsasabuhay kasi ng reading natin or reading ko or gabay ko is that kayo mismo. Kasi sa bawat magandang ipapakita sa akin, samahan nyo ng kilos, samahan nyo ng positive thoughts at saka dasal.